Okay, so yan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property for sale po ang ipapakita ko na naman po. Dito pa rin po sa bayan po ng Talugtog, lalawigan po ng Nueva Ecija. So itong property naman po ito ay kabilaan po siya. Kabilaan, ayan po, nahati po ng kalsada. Okay, so ito po ay meron pong sukat na 9,000 plus square meter po. Ayon po ang source po namin. So simula po dito, yan, diretso po, tapos gumanon po siya doon sa pilapil po na yun, dumiretso pa ganun. Bali, isa, dalawa, tatlong pinitak po dito. Bali, ang frontage po niya, nasa mga 50 meters, mga ganun po. 50 to 60 meters po yung kanyang entrada. Siguro, estimate ko po dito na sa mga 2,000 or 3,000 square meter dito. Tapos dito siguro, nasa mga 6,000 or 7,000 square meter po dito sa kabila. At dito naman po yung kanyang boundary sa part na ito. Okay, ayan po, sa boundary po yan dito. Diretso po yan. At hanggang dun po sa isa, dalawa, tatlo, pang-apat na ano po, na pang-apat na box. Gumanon na po siya. At hanggang din po sa may mga puno ng saging po doon. So, nasa mga 50 to 60 meters po yung frontage po ng property nito. Siguro nakanawasan na yung source of water po niya. May power line tsaka internet connection sa banda roon. At kung nakikita niyo po yung tricycle po doon, ayan, yun po yun, mayroon pong kalsada po diyan na papunta po sa town proper po ng Talugtog, siguro sa mga 1 kilometer po. Ayan, 1 kilometro po ang layo po niya ng town proper ng palengke ng Talugtog dito po sa property. At ito naman po yung way na papunta po sa, pwede rin po papunta sa town proper at papunta rin po ng Gimba. So ito po ay provincial road o provincial highway. Ito po nakalong provincial road po siya o provincial highway. Ito naman po yung way na papunta po sa Pangasinan, sa may Umingan, Pangasinan, tapos papunta po sa Quiapo, Nueva Ecija, itong way po na ito. Ayan, at dito nga po, maluwang naman po yung frontage po niya, nasa mga 50 to 60 meters po. At yun nga po, 9,000 plus square meter na mayroon pong presyo na 6.7 million daw po ito. Ang presyo po niya, titled property, at negotiable pa naman po yung presyo, sabi ng source po namin dito sa property na ito. Ayan, so tignan niyo po, may mga dumadaan po dito mga malaking truck. Ayan po, galing po siguro ng ano po yan, Pangasinan o Quiapo, yung mga yan po. O kaya mga naghahakot po ng mga palay po yan. So ito po ay irrigated po siya, irrigated din po. Meron pong irrigation po sa bandaroon po yun eh. Ayun yung irrigation canal po nila, irrigated po yan. At napapakita ko po sa inyo yung kanyang labasan ng tubig. Ayan po, may labasan ng tubig po dito. Galing po sa irrigation na po yan, kanal, yung tubig. At may mga kabahayan na rin po sa katabi po niya. At doon sa main highway po, sa main road po doon, may mga car wash, may mga po dyan, gasoline station. Malapit-lapit lang po dito sa property. So, ideal itong property nito for commercial and residential po siya. Pwede rin pong farming. Ayan po, kung gusto nyo ipagpatuloy sa pagtatanim ng palay, pwede rin naman po. At kung po, may mga business po kayo, pang commercial po ito. Kung kung magbi-business po kayo. Kasi, yun nga po sabi ko, nakaalong provincial road o provincial highway po siya. Ideal po talaga ito for residential and for residential and commercial purposes po ang property na ito. So may mga gasoline station dyan o po hardware. Pwede rin po yung gawing itong ano tawag doon? Yung bodega. Ayan. So may mountain view rin po tayo dito. Yan, Mount Bangkay, kitang-kita rin po dito. So ito po yung boundary po niya sa part na ito. Okay? Sa may poste po dito, yan po yung boundary po niya. Wala lang po kami nakitang muhon pero ipaparelocate po natin kung sakasakali po. Diretso po yan. Tapos diretso rin po dito hanggang dun sa pilapil na yun, gagawin na po siya. Okay. So 9,000 plus square meter itong property nito. Titled property. Ang presyo po niya is 6.7 million. Negotiable pa naman po yun. Kung gusto nyo kausapin yung may-ari para may-negotiate nyo po yung price, kausapin natin. Baka sakaling mabawasan pa natin yung presyo. At yun nga po sabi ko, ideal po ito for residential or commercial purposes. At pwede rin po sa mga pwede nyo rin pong subdivide, ibenta ng per lot kung kayo po makakabili.
Ayan, kung tinatanong niyo po kung magkano yung, last price, hindi po namin masasabi po yan dahil nakadepende po sa seller po. At mas maganda po bago kayo magsabi ng last price o magtanong po ng last price, i-viewing niyo po muna itong property na 'to para makita niyo po ng personal. Hindi lang po sa video niyo nakikita ang, property nito. Mas maganda po sa personal makapag-decide po kayo ng maayos. At sa mga dokumento naman po, kami po mga agent po ninyo ay tutulong upang, mai-transfer po yung title po sa pangalan niyo. At speaking of, ano po, sa transfer of title, pag-usapan niyo na din po ni seller yung obligasyon po ng bawat isa. Kung sino yung sasagot sa capital gain tax, documentary stamp, transfer of title, gano'n po. Yung mga obligasyon po ng bawat isa, pag-usapan niyo na lang din po. Kasi, hindi po nasabi ng source po namin kung, regarding po sa kanilang obligasyon po. Pero sa batas po talaga, ang sasagutin po ng seller is yung kanyang, capital gain tax kasi siya po yung nag-gain sa property at gano'n din po siya rin po magbabayad sa ahente po niya kasi, inilapit po niya sa ahente. Ayan. So, sa ano lang po, sa buyer po, yung transfer of title na po yun. Tsaka yung ibang, babayaran pa po sa transfer of title. Okay. So, kung may katanungan po kayo regarding po sa property na 'to, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto niyo mag-viewing, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo. At kung kayo po ay mag-due diligence po ng mga dokumento, magsabi lang po kayo para masamahan po namin kayo. Sasamahan po namin kayo sa assessor, sa treasury para ma-verify po natin yung kanyang, tax declaration, ayan. At check din po natin kung updated ba yung kanyang amilyar o real property tax po niya. Kung hindi po naman updated po yun, ay babayaran po ni seller po yun para po tayo ay makapag-request po ng ibang mga dokumento na kakailanganin natin para po sa pagpapa-compute at pagbabayad po ng capital gain tax po niya. Okay. So, kung may katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto niyo mag-viewing, mag-schedule lang po kayo at samahan po namin kayo dito sa property. Okay, so hanggang ito po muna. So please follow and subscribe para sa ibang mga property po na binablog po namin. So maraming salamat po and God bless.